Hello po, magandang tanghali sa inyo lahat. Mayroon na ulit po ang may nagtatanong po ulit sa akin about dun sa Ate Des, sabi niya magtanong ako, anong dapat gawin para magustuhan ka ng biyanan mo? Hello po dun sa aking viewers. Papanood mo naman to kasi sa araw-araw kong post ay lagi namang ikaw nakasubaybay sa akin. Ang gagawin po, para sa akin, kailangan kasundo mo rin yung biyanan mo. Kasi, lalo na pag halimbawa, magkaroon ka ng problema. Ako kasi kapitbahay ko yung biyanan ko. Yung biyanan ko babae na lang po natitira eh. Yung biyanan ko po lalaki, namatay na po. Kailangan pakisamahan mo sila kasi sila yung magulang o nagluwal sa asawa mo. Kasi kung wala yung magulang ng asawa mo, wala yung asawa mo ngayon. Papapustisuan ko na ito. Yan po yung biyanan ko. Sino ba ito? Alperos? Sa teras lang dyan. Yung biyanan po, mga biyanan po kasi kailangan po pakisamahan po ng maayos. Kasi minsan, pag hindi natin pakisamahan ng maayos, siyempre masaktan yung mga mister natin. Ako po kasi hindi naman po ako palalayas, hindi po ako palabarkada na barkada ako pero hindi ako sa nagiinom o basta na lang pupunta kung saan saan. Hanggang dito lang po sa bahay. Tsaka puro business po at tsaka puro paghahanap buhay yung ginagawa namin. Lalo na po ako. Hindi rin po ako layas. Nagtatravel lang po ako pag mga business po importante pupuntahan ko. Kaya nung sa nagpapapayo na mapayo ko sa kanya na tinatanong kung paano ka mahalin mo rin sila, tsaka pakisamahan mo. Hindi naman perfect yung biyanan dahil hindi mo naman kadugo, pero ituring mong ka mag-anak o ituring mong ina. Ay sabi niya, awayin mo rin sarilang mong ina, wag yung biyanan mo. Yun po yung kasabihan, pero parehas mong mahalin. Siyempre, mahal ko yung nanay ko, mahal ko yung biyanan ko. At saka sila po yung gumagabi at tumutulong sa mga anak ko. At saka yung biyanan ko talaga dito, mahal po siya ng mga taga dito, lalo na matulungin din po. At pag may mga emergency, maasahan mo siya. Kung baga sa para hindi mo maging kalaban biyanan mo, dapat alamin mo kung ano yung nagpapasaya sa kanya at saka kung ano yung gusto niya. Minsan kasi kumukontra rin yan pag alam niya nagiging bad influence yung kasama mo. Sa mga iba po kasi, karamihan kasi kahit bad influence na akala nila yung mga biyanan nila makikalaban nila, pero hindi po. So, mayroon daw po kasi ng biyanan sa kay Alamera. Pero po sa akin po kasi hindi po. Pinapabayaan lang po. Tapos, minsan kakampi ko pa po siya na disiplinahin po si Mr. Shake. Lalo na pag nagiinom. Nadidisiplina ka po yan sa tulong na kayong biyanan. Hindi ko naman po, yung biyanan ko po kasi, hindi mo po mahiling makipag-away yan. Tsaka, kung tutuusin, love na love niya po kami. Lalo na po yung mga anak niya, tsaka yung mga manugang niya. Tsaka hindi naman po kami nag-aaway-away. Ako kasi, kung halimbawa na hindi ako magustuhan, papabayaan ko na lang kasi para na rin tingnan ko yung asawa ko po. At saka yung mga anak ko. Yun na po. Pati po ang biyanan ko minsan, pag sinasabi ko na, Nay, babalik na lang yung anak mo. Na yung anak niya po yung pinapagalitan niya. Kaya, thankful po ako na nagkaroon po ako ng biyanan na mabait. Tsaka lalo na po yung aking biyanan na lalaki. Paborito po talaga ako nun. Kumbaga sa pakasundo ko po yun sa lahat ng bagay. Mapagalitan naman niya ako minsan, pero dahil tinatama niyo po ako. Kaya thankful din po ako sa pamilya ko napuntahan. Yun na po, thank you for watching everyone. Sana makatulong doon sa nagtanong. God bless.